Okay, so good day everybody. Your favorite lawyer po is back for another video. Okay, so sa mga nagtataka po kung bakit ang tagal kong nawala, follow po kayo sa akin sa Facebook para mas maging updated po kayo para sa mga maritesa na nangyayari po everyday. Pero anyway po, for today's video, di ba yung sinabi ko po dun sa Facebook na dapat weekend pa ako gagawa ng video. Pero ang dami po masyado ng kaganapan so hindi ko na po matiis. Okay, so yung MCLE ko po, pinawait ko muna yon. Tapos right after matapos po yung pleading ko today, which is April 10, 2025, dumiretso na po tayo mag-record para po makagawa tayo ng video in relation po dun sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Okay? So yung magiging discussion po natin is kung sino ba talaga yung posibleng nag-utos sa pag-aresto kay FP-RRD. So unang-una po gusto ko lang po muna klaruhin at i-emphasize hindi ko po sinasabi na or hindi ko po sasabihin na si PBBM yung may gawa, okay? Rather, this is simply for educational purposes po in relation to what we call the doctrine of qualified political agency, okay? So yun po yung discussion talaga natin. And na-emphasize ko lang po to kasi medyo madami pong trolls dyan na assuming na nagdadagdag or nagbabawas po sa statements ko tapos nagbibigay po sila ng mga sarili nilang conclusions or assumptions based on my statement. So again, i-emphasize ko lang po, hindi ko po sinasabi na si PBBM yung may gawa. Rather, ine-explain ko lang po yung qualified political agency kung paano siya potentially mag-apply po dito sa situation sa pag-aresto kay FP-RRD. Okay? So hopefully, klaro yon. So unang-una po, explain ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung doctrine of qualified political agency. So yung doctrine po na yan is also known as what we call the alter ego doctrine. So ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga heads ng mga departments, yung mga cabinet secretaries po, they are considered as alter egos of the president, diba? Kasi alam naman po natin, sa sobrang daming trabaho po ng mga departments, sa iba't ibang departments, hindi naman po talaga yan kaya isa-isahin ng presidente na matrabaho or matutukan talaga. Therefore, yung mga cabinet secretaries pong ina-appoint niya are considered his alter egos, which means po na yung mga actions, yung mga decisions ng mga cabinet secretaries na yon are presumed to be actions of the president himself. Okay? So yan po yung summary na explanation ng what we call the qualified political agency doctrine. So under po yan ng administrative law natin dito sa bansa. So napanood nyo naman po siguro dun sa Senate hearing ni Senator Amy kanina na may isa pong sinabi dun si Secretary Boying pag tinatanong kung sino talagang nag-uutos is hindi po niya sinasabi na siya yung nag-utos. Rather, sinasabi lang niya is nagsa-certify. Okay? So hindi pa rin po talaga natin masabi na si Secretary Boying yung nag-utos. Pero let's say lang po for discussion and argument purposes na si Secretary Boying nga yung nag-utos. For discussion lang po to, assumption lang po to. Ang presumption po niyan ngayon is kung yung secretary po, isang cabinet secretary yung nag-utos, is yung presidente rin po mismo yung nag-utos. Kasi under nga po yan siya ng tinatawag natin ng Doctrine of Qualified Political Agency, kung saan po ang mga legitimate government action ng isang cabinet secretary are presumed to be actions of the president himself. Okay? So again, emphasize ko hindi ko po sinabi na si PBBM yung may utos or may directive talaga para arestuhin si FP-RRD. This is simply for discussion purposes po para lang mas maintindihan nyo yung concept or yung theory ng tinatawag na qualified political agency. Emphasize ko na lang din po pala na yung doctrine of qualified political agency only covers legitimate government actions, meaning yung mga ginagawa pong duties, yung mga legitimate duties na ginagawa ng isang cabinet secretary. So ang ibig sabihin po niyan, kung may gawin pong illegal yung cabinet secretary, hindi po yan babalik dun sa presidente kasi yung coverage lang po is for the performance of official and legitimate duties. Okay? So yan yung another rule po sa Doctrine of Qualified Political Agency. So yung diniscuss ko po kanina, yun yung general rule sa Doctrine of Qualified Political Agency kung saan yung mga actions ng isang cabinet secretary nga po ay presumed to be actions of the president himself. So yan yung general rule. So ngayon, ang next question natin, kung ano ba yung exemption to that general rule. Okay? At yung exemption po dyan is kung yung presidente po mismo isabihin niyang hindi niya yun action. In other words, nirepudiate po ng presidente yung action ng isang cabinet secretary niya. So yan po yung isang pwedeng defense po ng isang chief executive natin. Meaning kung meron pong ginawang let's say legitimate na duty yung isang cabinet secretary niya pero that is not in line with his mission or objective as a president, pwede pa rin po yan i-repudiate or ipawalang visa po ng presidente or sabihin po ng presidente pala na hindi siya yung may gawa nun kundi yung cabinet secretary po. Okay? So sa pagganyang situation po, pag i-repudiate po ng president yung action ng cabinet secretary
Secretary, ang mangyayari po dyan ngayon is action lang po yan siya ng Secretary mismo at hindi na po ng Presidente natin. Okay? So in summary po, dito sa discussion natin, ang point ko po talaga dito is posible pong yung Presidente pa rin yung nag-utos po magpa-aresto ng mga certain individuals dito sa bansa natin, may it be former President Rodrigo Duterte or kahit iba pa pong tao. Kasi yun nga po, if it is an action, a legitimate action or legitimate performance of a duty by a cabinet secretary, the general rule or the presumption po is that that is also the action of the President himself. Unless nga po nirepudiate or sinabi ng Presidente na hindi niya yan inutos or pinagawa talaga dun sa cabinet secretary. Okay, so yan po yung doctrine of qualified political agency in a nutshell. At ito po idagdag ko na lang din, although hindi na po to related dun sa qualified political agency, pero na-touch on po to or na-discuss pa rin po to dun sa Senate hearing which is yung executive privilege. Okay, so yung executive privilege po, meron na akong mas thorough discussion regarding that. May ibang video po ako, so i-share ko na lang po yan or ilalagay ko sa description. Pero anyway po, for the Senate hearing ni Senator Amy today, April 10, 2025, so yung gusto ko lang po i-discuss doon regarding executive privilege, sinasabi po ni General Marbil, di ba, na executive privilege daw kung sino yung nag-utos sa kanya. So tatandaan po natin, yung executive privilege kasi, hindi yun siya excuse kung saan lahat lang ng tanong sa'yo, pwede mo siya i-invoke. Yung executive privilege po, meron yan siyang mga specific requirements, one of which is that it must involve national security or national interest. Tapos pag i-correlate mo yung national security or interest na yun in relation dun sa possible security risks, pag i-disclose mo yung bagay na yun, mas important po yung mga national security or interest matters na hindi po dapat ipaalam sa public, kasi pag ipaalam, mas malaki pong problema yung mangyayari sa bansa natin. So yan po yung purpose or essence po ng executive privilege. Stated differently po, yung executive privilege po can be invoked involving matters or information po na pag i-disclose mo, mas posibleng magkaroon ng malaking problema po yung bansa natin. Okay? At dahil po dyan sa potential risk na yan, pwedeng hindi po mag-disclose yung mga members ng executive na mga certain information under that doctrine. Okay? So ngayon, punta po tayo kung bakit dinidiscuss ko to under this video. Okay? So ang question po kasi na important regarding dun sa pag-invoke ni General Marbil, how is it or how can it qualify as a matter of national security or national interest kung i-disclose po niya kung sino yung nagpa-aresto kay FPRRD? Yun po talaga yung question, yun yung big question po talaga kung ako po tatanungin ninyo, di ba? So stated differently po, yung question dyan, paano malalagay sa danger or sa delikadong position ang bansang Pilipinas kung sabihin ni General Marbil kung sino yung nag-utos sa kanya para magpa-aresto? Kasi again nga po, yung executive privilege, that is not an absolute blanket lang po to disclose matters of public information, di ba? Dapat meron po yan siyang specific purpose na reasonable naman kung i-correlate mo with the potential risks that could happen to our country kung i-disclose nga yung information na yun. So yan po yung kailangan sana or magandang ma-explain ni General Marbil kung paano mapuput at risk or magkakaroon ng national danger or national risk concern po yung bansa natin kung sabihin niya kung sino yung nagpa-aresto kay FPRRD. Okay, so yan lang po yung gusto ko i-discuss regarding executive privilege. Okay, so yan lang po. So sa mga gusto po makita ng mga behind the scenes po na regular na ginagawa ko na daily basis, follow po kayo sa akin sa Facebook para kung at least matagal po ako hindi mag-upload, para po at least nakaka-interact pa rin po ako sa inyo. Okay? So yan lang po yung discussion natin today. So hopefully klaro yun guys, and if you like legal educational videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye!